katapangan at kagandahang loob, tibay at kahinahunan. Hindi pa man tuluyang tumitirik ang araw, rinig na rinig ko na ang ingay ng pagsisibak ni tatay ng mga kahoy. Napakaingay! Ganito na lang palagi ang eksena. Napakuskus ako ng ulo ko dahil hindi ko na makuha pang bumalik sa pagtulog. Ano ba naman yan? Sakto namang pagbangon ko ay ang pagbalya ng pintuan ng kwarto ko. Kinukusot-kusot ko ang mga mata ko dahil unti-unti pa lamang nag-a-adjust sa liwanag ng paligid. Vilma, bumangon ka na dyan. Sana naman nakapagluto ka ng pang-agahan. Bakasyon na oh. Paghihimutok ni Kuya Uno, napairap ako. Ang aga pa nga kuya eh! Alas 6 pa lang naman oh! Pagsagot ko, ngunit halatang hindi niya nagustuhan. Wow, alas 6 pa lang. Mag-aalas 7 na oh, madam. Kung ganyan ang gising mo, eh anong kakainin namin ni tatay sa bukid? Yun na lang sanang magagawa mo. Katwiran niya. Padabog akong tumayo mula sa kama at nagtungo sa kusina. Pabagsak akong nagsaing at nagprito ng itlog upang may maulam kami. Oo, hindi kami mayaman. Yung sakto lang, lahat ng nararanasan namin. Pero napakahirap dahil ramdam mong napakagulo. Ayun na nga at nagmukhang nasa palengke kami. Amoy na susunog. Nanlaki ang mga mata ko nang si tatay na pumasok sa loob ng kusina upang maghanap ng pagkain. Nang lingunin ko siya, wala pa siyang bihis. Yung damit niya kaninang galing sa bukid ay siya pa ring damit niya hanggang ngayon. Ang kanyang sobrerong parang banig ay sinabit niya sa may alambre at lumapit sa may sinaing ko. Nangangamoy na nga itong sunog. Yan, wala na ngang magawang matino, wala pang magawang tama. Hirit ni Kuya Uno na ang pinapatamaan ay ako. Ano ba yan? Lagi na lang kayo nag-aaway, nakakadagdag ng pagod eh. Hindi galit ang tono ng boses ni tatay, ngunit naroon ang bigat. Marahil ay sawa na siya sa palagi naming pagbabangayan ni Kuya Uno. Isa nakakapikon eh. Linggo ngayon, kaya nakabihis na ako papuntang simbahan nang makita ako ni Kuya Uno.
Siyempre, hindi mawawalan ng bangayan kapag kami ang nagkita. Aba, nagsisimba ka pala? May pang-insultong tura nito. Alam mo kuya, lagi na lang ako nakikita mo. Binigyan ko siya ng isang malamig na tingin. Hindi ko siya pinansin at nagtuloy-tuloy sa paglalakad hanggang sa kalsada. Sinundan niya ako hanggang kalsada at pinigilan ako saglit. Wow! May ganyan ka pang nalalaman? Ang tamad mo naman sa bahay. Napaisip ako. Bakit nga kaya ganun ang buhay namin? Bakit kaya ganun kami? Ganun ba talaga kami? Ako nga ba ang mali? Nagkulang ba talaga si tatay o talagang sumusobra na si kuya? Sa ganun ang nakasanayan kong tagpo Hindi ko alam kung paano ba dapat umakto. Tay, may pista ang barangay sa darating na Sabado para sa mga magsasaka. Makakadalo ho ba kayo? Tanong ni Kuya Uno kay tatay. Hindi kumipo si tatay at nagpatuloy sa pagsalansan ng mga gagamitin niya sa bukid. Talaga ba kuya? Darating ba si Mayor? Pwede ba kang sumama? Masayang tunghay ko sa kanila habang nagwawalis sa may malapit sa kanila. Wag na, gagastos ka lang doon. Sagot naman ni kuya. Tay, may barong ka na po ba? Di ba yun yung susuotin nyo doon? Tayo na lang pupunta. Hindi ako makakasama. Marami pa akong ibang gagawin. Sagot ni tatay at umalis na. Nang malaman ko na kailangan pala ni tatay ng barong upang makadalo, pilit akong naghanap sa mga gamit niya pero wala talaga kahit isa. Patalikod na sana ako nang malingunan ko ang isang lagayan ng damit na hindi ko pa nakikitang binubuksan ni tatay. Dahil sa kuryosidad, linapitan ko ito. Ano kayang laman nito? Unti-unti ko iyong binuksan at tumambad sa akin ang iba't ibang klase ng damit pampormal. May ganito pala si tatay. Lagi na lang kasing ang damit magsasakang nakikita kong suot niya. Kumuha ako ng dalawa at binutingting ito. Amoy alikabok dahil na rin siguro hindi nagagamit. Siguro naman hindi na ako sisitahin ni Kuya Uno kung may gagawin ako. Tinabhan ko na ang mga ito at sinampay na. Sakto naman na habang sinasampay ko ang iba pang mga labahin ay dumating si tatay. Galing siya sa trabaho. Siguro naman matutuwa na siya nito sa ginawa kong pagkukusa. Gusto ko kasi talagang makita siyang magsuot ng ganito bukod sa damit pambukid niya. Tay, tignan niyo! May gagamitin na kayo sa Sabado! Sinong nagsabing pakialaman yung mga ito? Ha? Galit na sambit nito at hinatak ang mga damit sa hanger. Hindi ako makakilos dahil sa pagkabigla. Noon ko lang din siya nakitang nagalit ng ganoon. Pasensya na po, Tay. Kala ko kasi matutuwa kayo. Dumating din si Kuya Uno, nakitang mga hawak ni tatay. Maging siya ay natigilan. Dahil pakiramdam ko isang napakalaking pagkakamaling nagawa ko. Tumakbo ko papunta sa bahay ni na Lola. Tinanong nila kung bakit ako humahangos. Hindi ko napigilang ikwento ang mga nangyari at kung bakit ganoon si tatay. Napakwento rin si Lola kung bakit naging ganoon si tatay. Laging nagpupunta si tatay sa talampas bago o pagkatapos ng trabaho dahil doon siya nananalangin. Sila pala ni nanay at kuya noon ang pumupunta sa bahay-sambahan. Masaya, kumpleto, at nananampalataya sa Panginoon. Pero dumating ang hindi inaasahan at namatay ang nanay namin dahil sa pagkakasakit. Mula noon, si tatay na lang ang kumakayod para sa amin. Sinisisi niya ang Panginoon sa gaganapang iyon at hindi na nagsimba pa. Pero bakit? Bakit siya naroon pa rin sa talampas kung ganun? At paano ng mga nakatagong barong ni tatay? Hindi na ba niya balak gamitin ang mga iyon? Wala na ba siyang balak bumalik sa Panginoon? Kaya rin siguro kami naging ganito.
Inaamin ko na nakukulangan ako minsan sa mga pinapakita ni tatay sa amin. Sa tingin ko, wala siyang pakiramdam o pakialam sa amin. Pero siguro nga wala lang kaming alam sa pakiramdam niya, na baka nasasaktan lang siya. Nakakahiya po sa inyo, Panginoon. Hindi naman ganito dapat eh. Hindi ko dapat kayo sisisihin. Kaya ako laging narito dahil gusto kong humingi ng tawad. Bukod doon, gusto kong magpasalamat sa inyo kasi sa kabila ng lahat, hindi ka nagpapabaya. Sinisisi kita pero pinilit mong ipinapaintindi na hindi doon nagtatapos ang lahat. Biglang dumating si Kuya Uno at tinapik sa balikat si tatay. Nandito na naman kayo, Tay. Wala eh. Tay, pasensya na kung bakit lagi kong naaaway si Vilma. Gusto ko lang naman siya matuto sa buhay. Alam ko naman yun. Yun nga yung sagot ng Panginoon sa mga panalangin ko eh. Kailangan ko nang simulan ngayon bago mahuli ang lahat. Babalik na ba tayo sa pagsisimba, Tay? Oo, anak. At kasama natin ang kapatid mo. At hindi lang pagsisimba ang ating ibabalik, kundi ibabalik tayo ng buo sa Panginoon. Wow! May... Tay, tignan niyo oh! May gagamitin na kayo sa... Ano, ito, magmag na lang.